Magandang umaga po. Ating ipinagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng ating mahal na patron at pintakasi na si San Antonio de Padua. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating mahal na obispo ng Dioceses ng Tarlac, ang lubhang kagalang-galang Roberto C. Malyari, D.D. Magsitayo po ang lahat. Magpakailanman.
Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sa biyayang magkatipon-tipon bilang isang pamilya ng Diyos. Ngayong araw na pinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating mahal na patron, si San Antonio de Padua. Ngin natin ang biyaya na maging bukas upang gayahin at sundin ang daan na pinakita sa atin ni San Antonio de Padua upang lalong maging matapat na tagasunod ni Kristo. Upang maging marapat tayo sa ating pagdiriwang sa harapan ng Diyos, kilalanin natin na tayo makasalanan, na tayo nangangailangan ng awa at pagpapatawad ng Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria
sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angkin kapulian, Panginoong Diyos sa iyong langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Panginoong Diyos Jesucristo, tugtog na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahiligan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulanang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang. Upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibobawal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Maghandog ako sa Diyos ng pagpupuri malikot. Maghandog ako sa Diyos ng pagpupuri malikot. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nanlipid. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Maghahandog
sa templo sa Jerusalem ay noon ko'y bibigyan ang anumang pangako ko sa'y ipinitang. Maghahandog ako sa Diyos na pagpupuring alugod. Maghahandog ako sa Diyos na pagpupuring alugod. Tumayo pong lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo noong una ay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinaghihiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hihiwalayan ay nangangalunya." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tumayo pong tayo po. Tumayo pa po. Magsiupo po ang lahat.
ating pong mga kapatid na pari na kasama natin ngayon sa ating pagdiriwang, si Father Jay, Father Ato, Father Charles, Father Hernan, at ang ating pong si Brother Frank. Pagdasal natin siya para sa ganon ay mahihanda niyang mabuti ang sarili niya para sa kanyang ordination bilang diakono at later on ordination sa pagkapari. No? Pagdasal po natin si Brother Frank. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Happy Fiesta po sa ating pong mayor. Kasama natin ngayon si Mayor Venus Jordan. Ating pong mga servant leaders, mga deboto ni San Antonio de Padua, sa ating pong lahat. Sana itong kapistahan ni San Antonio maging daan para lalo pa nating makilala si San Antonio de Padua, upang lalo pa natin siyang maging inspirasyon sa pagsunod kay Jesus. Nalala ko po yung kwento niya. Agustinian na po siya. Agustinian. Meaning, talaga pong religyoso na siya. Tinalaga na niya yung sarili niya sa buhay, pagbibigay, pag-aalay ng sarili bilang isang Agustinian. Pero, nung pong panahon niya, yung mga Franciscans na nagmimisyon, pinapatay. Meron po siyang nakilalang 5 mga Franciscans, nakasalubong niya minsan, tapos pinelcome dun sa kanilang kumbento at pinadala sa misyon. At sila po ay bumalik na mga bangkay na. Kasi sa pangangaral nila sa mabuting balita, talaga pong binubwis nila yung buhay nila. Yung they were risking their lives. Ay, kaya po umuwi silang mga martir. So San Antonio de Padua, nang makita po niya itong 5 Franciscans na naging martir, gusto niyang maging Franciscano din. Kasi gusto niya ihalay din niya yung buhay niya bilang martir na para kay Jesus. At yun pong dahilan naging Franciscano nga si San Antonio de Padua. Makikita po natin kay San Antonio de Padua yung pagnanais na mapalalim palagi yung pagsunod niya kay Jesus. Hindi siya nakokontento dun sa meron siya na kundi talagang binubuksan niya palagi yung isip, mata, kalooban dun sa pwede pang hilingin sa kanya ng Diyos na para maibigay niya ng todo yung sarili niya sa Panginoon. Yung isa pong tukso sa madalas na nangyayari po sa atin, sasabihin, okay na ako nito. Di naman ako gumagawa ng masama. Kontento na ako dun sa kinalalagyan ko ngayon. Yung paanyaya po sa atin, yung sana, yung maintindihan natin, yung as long as we live, patuloy tayong inahamon ng Diyos para sa ganoon ay malagpasan palagi yung kaya natin ngayon. Yung mga hindi pwedeng makontento ka na dun sa meron ka.
kundi yung palaging bubuksan mo yung sarili mo sa mga possibilities, mga posibleng hilingin pa sa iyo ng Diyos. At so yung constant growth palagi pong nandyan. Si San Antonio de Padua po, isa po sa mga nakita natin at sa kanyang buhay ay yung pagiging magaling niya sa pangangaral. Kaya po yung dila daw po ni San Antonio de Padua hindi nalusaw, no? Yung just to, yun nga, yung parang God's way of glorifying Him, no? Yung bang dun sa pangangaral niya ng mabuting balita. Yung kwento po sa kanya, yung nagpunta daw siya sa Padua o nangangaral siya, yung mga tao hindi nakikinig sa kanya. So dahil hindi nakikinig yung tao sa kanya, nagpunta daw siya sa dagat, nangaral siya sa mga isda na nandun sa dagat. At yung sa legend po, yung nakita ng mga tao, yung mga isda na tipon sa harapan ni San Antonio de Padua at na-witness daw ng madami, and then they started to listen. Nag-umpisa silang makinig kay San Antonio de Padua. Parang para sa akin, ito pong karanasan na ito ni San Antonio de Padua, isang paanyaya para sa atin na bigyang halaga yung salita ng Diyos. Kasi ito yung malaking tulong sa atin para hubugin tayo sa buhay pananampalataya. So mahalaga yung marunong tayong makinig sa salita ng Diyos. At yung mga pari po, inaanyayahan din na kami, yung inaanyayahan na bigyan pansin at halaga yung salita ng Diyos. Para sa ganon, yung mag-aral at talagang ipahayag ito ng may conviction at talagang hamunin ang bawat isa para sa ganon. Hindi lamang po marinig, hindi lamang maitanim sa puso, kundi talagang maisabuhay at maipakita sa gawa yung salita ng Diyos sa atin. Yung ating pong ebanghelyong binasa ngayon, yung isang malaking hamon po sa atin. Pwede ba pong basahin natin ng konti yung ebanghelyo? Di ko alam kung nakinig po kayong mabuti sa ating ebanghelyo. Very radical po itong pagbasang ito para sa atin. Yung bang ito po, una, saan ba yung binasa, Father? Yung gospel. Tama ba ito? Gospel. Ito. So ito po actually po may nauna na pong bahagi dito, yung ebanghelyo, yung gusto ko lang sabihin sa atin na si Jesus din yung inahamon tayo palagi na talagang maging radikal yung buhay natin, maging radikal yung pagsunod natin sa Kanya. Ito po, yung una, narinig ninyo na noong una, iniutos sa mga tao, huwag kang makikiyapid. Huwag kang makikiyapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiyapid na siya sa babaeng yon. So yung sinasabi po ni Jesus sa atin, parang pumunta ka sa ugat.
Kasi lahat naman ng kasalanan nag-uumpisa. May pinag-uumpisahan. Yung pag-uumpisa ng pakikiapid, actual na pakikiapid ay yung pagnanasa ng sa laman. Yung bang the desire of the flesh. No, yung bang, so nandun pa lang, tignan mo na yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Tapos sabi po ito, radical po itong mga sinasabi sa atin ni Jesus dito, kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bagay ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Yung so yung hamon, yung radikal na pagsunod kay Jesus, na ibang kaya yung sinabi ko rin sa inyo, kapag pinaghiwalay ng lalaki ang kanya, pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit, ngayon, sinasabi ko sa inyo, ito po, sinasabi ni Jesus, sinasabi niya, yung mga batas dati, ganito, pero sinasabi ko sa inyo ito. Nasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. At itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng ito, babahing iniwalayan ay nangangalunya. So yung sinasabi ko lang po sa atin, yung hamon to do more palagi. Yung mga eswita po, may kasabihan silang, may parang magic word. Yung tinatawag po nilang magis. Parang yung sinasabi lang po nila pag nag-umpisa sila sa umaga, sinasabi po nila magis. No? Ibig sabihin nito, more than yesterday. More than yesterday. Huwag kang magkontento dun sa nangyaring mabuti na dun kahapon. But you have to do more ngayon. You have to do more. Ngayon, so yung bawat araw, ito yung hamon palagi, no, sa atin. Matches. More. No, yung bang, kasi nga, yung alam natin na ang mundo mabilis ding magbago at mahalaga din yung mga tagasunod ni Jesus ay palaging bukas sa pagbabago na dala ng banal na Espiritu. At mahalaga na makatugon tayo palagi sa pangangailangan ng mundo na nasa kapaligiran natin. So yung do more. So ito po yung unang-unang gusto kong makita natin kay San Antonio de Padua. Si San Antonio de Padua, isa po siyang masunurin. At ito'y naging daan para makita pa niyang lalo yung kanyang gift as a preacher of the Word of God. Minsan daw po sa isang ordinasyon, yung obispo naganap ng preacher. Usually daw po yung mga Franciscans, hindi naman magaling mag-homily yung mga Franciscans, kasi yung hamon sa kanila na yung mag-focus sa buhay, pamumuhay nila bilang tagasunod ni Jesus, to live a life of poverty, gano'n, yung bang hindi sila expert sa pangangaral
mas expert yung mga Dominikano sa pangangaral kasi yun ang karisma nila. Pero, minsan daw, ordinasyon, yung obispo, yung tinuro sa kanya, si San Antonio de Padua, na pwede siyang mangaral. So, sinabihan daw po siya ng obispo na kung pwedeng siya yung mangaral dun sa ordinasyon. Bagamat hindi siya handa, dahil sinabi sa kanya ng obispo, sumunod po siya. At nung tumayo po siya para mangaral, laking gulat po ng lahat ng nakikinig sa kanya. Yung talagang lahat na mangha. Lahat na mangha. So yung isang sikreto ni San Antonio de Padua ay yung obedience. Pagsunod. Pagsunod. Dun sa mga superiors natin, yung mga dito sa parokya natin, yung mga superiors natin, si Father J, si Mayor, nandito, yung mga matatanda po natin, yung mga namumuno sa atin, sila yung tumatayo bilang superior natin. Yung mahalaga, yun nga, magkaroon tayo ng kakayanan, sumunod, para sa ganun, mapalabas natin lalo yung kakayanan natin. Yung mga bata na nandirito, yung mga magulang ninyo, sundin ninyo. Na ibang, kasi wala din minimiti yung mga magulang ninyo, kundi yung ikakabuti ng bawat isa. So ganito po, yung pagsunod, nagbubunga ng lalong paglago at ng ating pagkatao at ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Alam ko, inihintay ninyo itong pinakahuli, kasi ito yung palaging ginagawa natin bilang devotees ni San Antonio de Padua. Tinitingnan natin siya na patron ng lahat ng mga nawawala. Pag may nawalan tayo, siya palagi yung tinatawag natin para makita yung hinahanap natin. Nung isang araw lang may nawawala ko, hindi ko pagkadasal ko kay San Antonio, pagkatayo ko, nandun na, nakita ko na kaagad yung hinahanap ko. Ano ba yung mga nawawala? Hindi lamang po pera yung nawawala. Hindi lamang material na bagay. Minsan, nawawala yung pasensya, nawawala yung pagmamahal, nawawala yung tayo mismo, nawawala tayo. Nawawala yung anak natin. Naliligaw ng landas. Ganun yung bang so yung lahat ng nawawala, we entrust them to the Lord and ask the intercession of Saint Anthony para makita yung daan patungo sa Diyos. Na yung mga so hingin po natin yung biyaya na itong kapistahan ni San Antonio de Padua maging daan para pagnilayan natin yung buhay ni San Antonio de Padua, para maging inspirasyon siya sa pagsunod natin kay Jesus. At patuloy na hamunin natin yung sarili natin para yung hindi po tayo makontento dun sa meron na tayo ngayon, kundi palaging bukas para lumago. Yung bang sabi ko nga, as we begin each day, palaging sasabihin natin sa sarili natin, more than yesterday. More than the good that we have done yesterday. Yung bang para sa ganon, ngayong araw na ito, munin natin na mas higitan pa natin yung kabutihang nagawa natin kahapon. So, every day should be an experience of growth. Yung paglago natin sa harapan ng Diyos at sa harapan ng bayan niya. Yung bang, ito po yung hamon yung sabi po, we are on a journey.
naglalakbay tayo. Kaya every day as we walk with God, dapat nakikita natin lumalago po yung pagkatao natin, lumalago yung pananampalataya natin, lumalago yung pagmamahal natin sa isa't isa, yung malasakit natin sa isa't isa as a community. Ito sana yung palaging nasa isip, nasa kalooban natin as we walk together as one community of God. Habang pong naglalakbay tayong sama-sama bilang isang bayan ng Diyos. Isang bayan ng Diyos na ang inspirasyon natin ay San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan ng ating itutugon sa bawat panalangin. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at nalulumbay, naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Sama natin sa ating mga panalangin ang misang pasasalamat mula kay Anthony Peña sa kanyang kaarawan. Pagpapasalamat nila Mr. and Mrs. June Samson and family, Maria Gabriel, Erlinda Esquivel and family, Mr. and Mrs. John Denise Manyo and family, Santos and Hernandez families, Neneng Ignacio, Mirna Tapang, Feliciano Quaresma and family, Joy Datuin and family, Tricia Jane Aguspit and family, Rhea Abigail Unay and family, Sister Luz Reyes and family, Josefina Sangil and family, Rancho Faustino and family, Miguel family, Jesse Santiago para sa kanyang kaarawan, Sister Razela Esquivel and family, Elenita Bayangos and family, De La Vega family, Councilor Edwin Cura and family, Marife de Guzman and family, Kyle Lawrence Flores Verona, Josel and Jenny Verona and family, Mr. and Mrs. Randy Lorenzo and family. Grab a cup of coffee and Jonathan, Erica, Michelle, Oliver and Linda Miquel, Kamua and Pantajo family, Imelda Kawili Flores and family, Charity Flores Magbag and family, Milo Guillermo Flores, Feli Miguel Flores and family. Para sa mabilisang paggaling ni Felix Cañarejo Sr. at panalangin para sa kaluluwa nila Marcelino Cañarejo, Jesse Escalona,
Francisco Adela, Rodolfo and Alicia Ruiz, Lani Daga, Felicissimo Valdez, Ernesto Cayanan, June and Angelita Cordova, Gloria Conrado Constancio de Guzman, Bishop Rick Macaraeg, Father Tirso Dakigan, and Sol Di Macali. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mangkamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang iniaalay ngayon sina San Antonio de Padua ay pinararangalan, ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan, ay magdulot nawa sa amin ng ligayang magpakailanman, pakundangan sa ginaganap namin sa mundong ibabaw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ko na po pahahabayin ang aking sasabihin kasi meron pa pong misa si Bishop sa Conception. Bali, nakapag-breakfast na po siya. Pagkatapos po nito ay didiretso na rin po sila doon. Gusto ko lang po magpasalamat una sa ating Panginoon at patron na si San Antonio na sa loob po ng 9 na araw at ngayong araw na ito, kahit yung mga nakalipas na araw umuulan, merong mainit, nagawa po natin na mapagsilbihan at makapagsakripisyo sa araw ng ating Panginoon at para sa Kanya. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na patron. Pangalawa, pinapasalamatan ko po ang ating mahal na obispo na narito ngayon. Bishop, salamat po sa biyaya ng presensya. Yung mga parokyano po ni Apong San Antonio, na-meet na ngayon at nakita na ang tatay ng ating diocese. Salamat po at malaos kayo kiniking parokyami. Palakpakan tayo po, Bishop. Sa ating mga barangay at mga leaders natin na naririto, si Mayor Venus Jordan, si Vice Mayor Lorna at sa lahat po ng mga naglilingkod sa ating bayan at barangay, salamat po sa inyong pagparito at sa mga tulong na rin po ninyo. Palakpakan po natin sila. Sa akin rin pong mga kapatid na pari, thank you po sa pagparito ninyo. Palakpakan po natin sila. At sa lahat po ng mga nagsilbi sa ating misa, kayo pong lahat, di ko na po kayo isa-isahin. Ang Panginoon na po ang bahalang magbalik sa inyong mga kagandahang loob at pagsisilbi sa Diyos. Palakpakan ninyo ang aling mga sarili. Yung aking pong PPC, pinangungunahan po ni Brother Oliver Escalona, yung mga barangay pastoral council ko po, mga officers, thank you rin sa inyong tulong at pagpapakapagod. Palakpakan po natin sila. Mamaya pong pagkatapos ng misa, huwag na po kayong aalis sa pwesto ninyo. Yung atin pong picture-taking community na, dyan po kayo, bababa po kami nila Bishop, at dito na po yung magpipicture para lahat na po. Dahil may misa pa nga po si Bishop sa Conception. Thank you po at tumayo kayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.